May mga pagsubok talaga sa mundo na hindi natin maintindihan. Tulad na lang ng mga fortune teller o yung malalaman daw yung kapalaran sa pamamagitan ng baraha. Pero ang tanging tanong ko lang sa inyo, handa ka ba kung sakaling magkatotoo nga ang hula sa'yo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Lola, sige na. Pumayag na po kayo sa akin, please. Gusto ko lang naman na sumama sa inyo magbakasyon sa probinsya eh. Tsaka gusto ko mabisita yung puntod ng tatay niyong si Lolo Wancho. Apo, hindi po pwede. Nag-usap na tayo noon, hindi ba? Paano pag-aaral mo sa kolehiyo? Tsaka sure naman ako na di ko mapapabayaan yun, no? Ba't po ba kasi ayaw niyo akong isama? Hindi naman sa ganoon, Apo. Mas magiging ligtas ka kasi kung mananatili ka lang dito. Ayaw niyo po ba magkaroon ng kasamang artistahin? Promise po, hindi ako magkukulit dun. Mahigpit na niyakap ako ni Lola Wanda para kumbinsihin ito na isama ako sa probinsya. Hindi ako kumala sa kanya hanggat hindi ko naririnig ang gusto kong sabihin niya. Ay, o siya, sige na. Talaga po? Thank you! You're the best Lola in the world po! Talaga namang nautupay itong kaisa-isa kong apo, oo. Totoo naman po kayo. Sige na, alis muna ako para bumili ng babaunin natin pagkain sa biyahe. Ano, may gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Pero, pwede ko po bang isama si Mira? Gusto niya rin kasi magbakasyon para naman mawala yung stress niya last sem. Aba, bakit hindi? Nang makaalis siya ay agad kong tinawagan si Mira para papuntahin sa bahay. Pero hindi ko muna sinabi rito ang plano para masurpresa siya. Sa halip, tanging sinabi ko lang ay mag-get together kaming dalawa dahil matagal-tagal na panahon na rin nung huli kaming nakapag-bonding. Kaya dali-dali itong bumiyahe papunta sa amin dahil malapit lang din naman ang boarding house na tinutuluyan ito. Bes, kumusta naman? Aba, halos 2 days kang di nagparamdam ah. Sorry na, kasi naman, nabisi ako sa pangungumbinsi kay Lola na isama ako sa probinsya nila. Oh, ito ba yung sa Antique? Yung sinabi mo sa akin noon? Oo, O kumusta yun? Pinayagan ka na ba? oo, gusto mo bang sumama? Aba, syempre naman no. Gusto ko kasing makita ng aswang dun. May nabasa kasi akong dyaryo na marami daw mga mythical creatures dun eh. Naku, ayan ka na naman. Kailan ka ba maniniwala sa akin na katang isip lang yung mga pinaniniwalaan mo? Sa katapusan ng mundo. Oh, siya. Mag-impake ka na ng gamit. Pero dagdagan mo yung damit mo ah. For sure, magsiswimming tayo doon. Bumalik ka kaagad. Dito ka na rin matulog kasi bukas din ang alis natin. Sige. Pinagmerienda ko pa muna ito bago tuluyang umuwi. Bit-bit na rin ito ang mga gamit nang makabalik ng sumapit na ang hapon. Sumalubong naman dito si Lola Wanda para tulungan ito sa pagbitbit ng 2 bag. Uy, be, magbabakasyon lang tayo ha. Hindi tayo titira doon. Oo nga, pero nagbaon kasi ako ng mga ekstrang damit para sakaling umulan, may pampalit ako. Tsaka alam mo na, pagkain na rin natin. Nako, nag-abala ka pa iha. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Lorna na bumili na ako ng pagkain natin kanina? Hindi po, pero ayos lang po. Nakakaya naman din po kasi sa inyo eh. Ano ka ba? Huwag ka mahiya, abay, parang apo na rin kita eh. Tama. Alina kayo. Sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan para maaga tayo makatulog. Malayo-layo rin ang biyahe natin bukas ha. Sige ba? Tara na. Sundan na natin si Lola sa kusina para makapaghain na tayo. Nagtulong-tulong kaming 3 na maghain ng pagkain sa lamesa at sabay-sabay na nilantakan yon. Umabot pa nga ng 1 oras ang pagkukwentuhan namin tungkol sa mga plano sa buhay.
Pagkatapos, pumasok na kami sa kwarto para makapagpahinga. Sa tabi ko naman natulog si Mira tulad ng nakasanayan. Kinaumagahan, pagkagayak ay dumiretso na kami sa sakayan ng bus papunta sa Antique. Sa tansya ko, ilang oras ang biniyahe namin dahil 3:00 na kami ng hapon nakarating sa kaduluduluhan ng lugar kung saan may maliit na baryo. Kung tutuusin, rural area na ito dahil bukod sa walang gaanong matataas na building, kakaunti lang din ang mga bahay na nadaraanan namin na karamihan ay gawa pa nga sa kahoy. Pero nakaramdam ako ng pagtataka sa napansing mga pasimpleng pagsulyap ni Lola Wanda sa paligid na para bang nag-aalala ito. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Wow! Buti na lang talaga at mapuno dito kaya di ganun kainit. Oh, ba't naman ang tahimik mo yata, Bes? Okay ka lang ba? Oo nga naman na po. Kanina ko pa napapansin na wala kang kibo ah. Di ka ba natutuwa sa mga nakikita mo? Di naman po sa ganun. Medyo mainit po kasi at baka masunod tong beautiful face ko. Ikaw talaga, kahit kailan na lang talaga, takot ka sa araw. Tsaka, ang lilim kaya dito dahil sa mga puno. Wala ka naman sigurong laing vampira, no? Aswang lang. Shh! Huwag niyong pinag-uusapan ng mga ganyan. Ay, sorry po. Bilisan na natin maglakad at na makarating na tayo sa bahay ko. Malayo pa po ba tayo? Oh, malayo-layo pa nga. Siya nga pala. Ibang lugar na ito doon sa nakasanayan ninyo ha. Kaya ngayon pa lang, paaalalahanan ko na kayo na huwag basta-basta makikipagtinginan sa mga taong hindi nyo kakilala. Ano, maliwanag ba? Bahagyang kumunot ang noo ko pero tumungo na lang ako. Sa mga sumunod na oras ay naglakad kami sa mabatong daan na napapaligiran ng mga malalaking puno. Bahagyang pagkaantok naman ang naramdaman ko dahil sa banayad na simoy ng hangin kaya inilibot ko na lang ang paningin para maibsan yon kahit papaano. Hindi ko naman inaasahang mapapansin ko ang karamihan sa mga bahay na may nakasabit na bawang sa pintuan. Maya-maya lang, narating na rin namin ang maliit na tirahan ni na Lola Wanda noong kasama niya pa ang yumaong mga magulang niya. Nandito na tayo. O siya, ibaba nyo na lang ang mga gamit nyo doon sa may kwarto. Sige po. Magpahinga na rin muna kayo doon. Dali-dali naman kaming pumasok sa itinurong kwarto ni Lola Wanda. Umupo ako sa kama habang si Mira naman ay panandaliang nagpalit ng damit para daw komportable. Doon ko naman nakita sa ibabaw ng lumang drawer ang mga piraso ng bawang na nakahilera ng pabilog. Grabe! Ang ganda dito, no? Oh my gosh! Nakakawala ng stress yung mga tanawin. Oo, pero ang weird naman. Ba't naman? Paano naman kasi? May mga nakasabit na bawang dun sa pintuan ng halos lahat ng bahay na nadadaanan natin. Ay, alam mo, nabasa ko na ang bawang mabisang pangontra daw sa mga aswang. For sure, nakasanayan na nila yun para iwas sa mga syongit na halimaw. Yan ka na naman sa kakaaswang mo. Nabasa ko lang yun sa dyaryo, no? Tsaka wala namang masama kung maniniwala ako, diba? Sa bagay, pero di na usay ang mga yan. Pati na rin yung mga manghuhula na yan na pinaniniwalaan mo. Ay, ikaw talaga, napaka-kontrabida mo. Imbis na suportahan mo na lang ako eh. Alam mo, bahala ka. Basta, naniniwala ako sa mga ganun kahit ano pang sabihin mo. Di na rin nakakapagtaka kung bakit magaan ang loob sa'yo ni Lola. Kasi pareho kayo. Mahilig kayong maniwala sa mga pamahiin tulad na lang nung sinabi niya sa atin kanina. Na alin? Yung yung wag tayo makikipagtitigan sa mga strangers. Ay naku, syempre naman no. Pwede ka kasing makulam ng mga witches sa pamamagitan lang ng titig. Talaga? Aba oo, ganyan nga din eh, kahit sa usog. Cool diba? Kaya nga gusto kong sumama para makawitness ako ng mga ganun eh. Ay nako, sige na nga. Matutulog na lang muna ako. Panandalian akong nahiga sa kama para umidlip. Nagising na lang ako sa mahinang pagtapik sa akin ni Mira para alokin na akong maghapunan. Pagkalabas sa kwarto, nadatnan ko si Lola Wanda na naghahain na.
sa lamesa. Wow, okra! Favorite ko yan ah. Oo, alam ko, Apo. Isa pa, binilan ko rin kayong dalawa ng prutas. Talaga po? Salamat! Tayong tatlo lang po ba talaga ang kakain nito? Oo naman, bakit? Ang dami po kasi. Baka po mabulok lang pag hindi natin naubos. Oo, talagang madami, Iha. Ibahin mo ang probinsyang to doon sa atin dahil mura ang mga bilihin dito. Sa bagay, tama po kayo. Kung sakaling hindi nyo man maubos, pwede nyo namang baunin niyang kinabukasan sa dagat na pupuntahan natin eh. OMG! Talaga po! Yay! Nag-appear kami ni Mira sa sobrang pagkatuwa. Pero hindi nagtagal ay kumain na rin kami. Pagkatapos, bago matulog, ay inihanda na namin ang mga damit na panligo na gagamitin kinabukasan. Noong gabing yon ay hindi naman ako masyadong dinapuan ng antok dahil sa pagiging excited, Miss Anne. Kinaumagahan 11:30 na ng tanghali nang makarating kami sa dagat. Tuwang-tuwa kami ni Mira nang masilayan ang puting buhangin at ang malinis na karagatan kaya kaagad kaming nagtampisaw sa tubig. Habang panay ang basaan naming dalawa, si Lola Wanda naman ay nanatili sa maliit na kubo para bantayan ang mga bag namin na ipinatong niya roon. Nakatanaw lang ito sa amin kaya't kinakawayan namin siya sa tuwing magkakatinginan kami. Grabe, ang saya dito, no? Oo nga. Ba't kasi ngayon mo lang siya pinilit na isama ka dito eh? Eh di sana matagal mo na ako naaya. Ano ka ba? Ewan ko nga sa kanya kung bakit ayaw niya akong isama nun tuwing uuwi siya rito. Dapat nga di ko na siya pinipilit eh. Sa bagay. Pero bakit kaya, no? Wala ba siyang nabanggit sa yung reason kung bakit? Wala nga eh. Sa tuwing magtatanong ako sa kanya, iniiba niya lang yung mga pinag-uusapan namin. Parang kinakabahan siya. Hindi kaya dahil totoo yung sinasabi nilang may mga asbo nga dito? Asbo? Ano naman yun? Asong aswang, pero hindi tipikal na aso ah. Sabi sa kwento, meron daw silang mahahabang pangil, tas hanggang 6 na talampakan ng laki nila, ganun. Bigla kaming natigil sa usapan nang marinig ang malakas na pagtawag ni Lola Wanda sa hindi kilalang binata na nakita naming nagtatatakbo na papasok sa kagubatan. Dali-dali naman niya yung sinundan kaya mabilis kaming umahon sa tubig para mag-usisa sa mga yon. Kumaripas kami ng takbo papasok sa gitna ng kakahuyan para sundan sina Lola Wanda pero wala kaming ibang nadat nandoon bukod sa kanya. Nilapitan namin siya para pakalmahin at para na rin makapagtanong. Lola, kilala niyo po ba yun? Hindi po. Ba't niyo po siya sinundan? Malay niyo, miyembro pala yun ng mga sindikato at sinadya talaga magtatakbo sa kakahuyan para habulin niyo. Tapos meron pala siyang mga kasama at dito kayo hold upin. Bumalik na tayo doon. Bilisan yung kumilos at na makauwi na tayo. Panandalian kaming nagkatinginan ni Mira dahil sa pagtataka at saka sumunod na sa kanya pabalik sa cottage. Kanya-kanya kaming bitbit ng mga damit at wala nang inikan na bumalik sa bahay. Maya-maya pa tinawag niya kaming dalawa sa sala para paupuin sa kanyang harapan. Pasensya na kayo kanina. Nataranta lang talaga ako. Saan po ba kasi? Oo nga po. Okay lang po ba talaga kayo? Pansin ko po kasing ang tahimik niyo kanina pa hanggang sa makauwi tayo. Oo, maayos na ako. Nag-alala lang talaga ako doon sa binata kanina kaya ako hinabol. Bakit po? Baka kasi nag-iisa lang siya doon sa kakahuyan o baka naliligaw kaya hinabol ko para isama sana sa atin na umuwi. Natakot yata sa akin kaya nagtatakbo. Pero hindi ko na talaga naabutan. Malay po natin, doon siya nakatira. Walang maglalakas loob na tumira sa ganong klase ng lugar. Dahil unang-una, sobrang liblib noon. At saka, noon pa man wala nang tumitira doon. Sa bagay. Pero hayaan na lang po natin siya. Di naman na siya bata kaya sure akong kere na niya yung sarili niya. Oo nga, tama ka. Dahil dyan, pagpasensyahan niyo na ako dahil nabitin kayo sa paglalangoy ninyo. Okay lang po, may next time pa naman la. Hanggang kailan po ba tayo dito? 1 linggo lang tayo dito. Hindi kasi tayo po pwedeng magtagal lalo pat kailangan yung
pagtuunan ng pansin ng mga pag-aaral ninyo. Matagal-tagal din po pala, no? Oo, kaya para makabawi man lang ako sa inyo, pumunta tayo ng perya mamayang gabi. Meron akong nadaan ng perya doon malapit sa palengke. Wow! So ibig sabihin malapit na rin po yung piyesta dito? Pero bakit walang mga korbating? Sa totoo lang, malayo pang piyesta dito. Abay, hindi ko alam kung bakit kaya aga-aga pa nagtayo na ng perya. Pero siguro dahil unang beses pa lang magkakaroon ng perya sa lugar na ito. Eh nga pala, pasensya na talaga kayo kanina. Babawi talaga ako. Kahit papaano naman ay nawala na ang pag-aalala namin para kay Lola Wanda matapos niyang makapagpaliwanag. Kaya naman pinalipas na lang namin ang oras sa pagkukwentuhan. At nang sumapit naman ang 8:00 ng gabi, mabilis kaming nag-abang ng pumapasadang tricycle. At higit na 10 minuto ang biyahe bago nakarating sa maliit na perya. Sobrang tuwa ko naman nang makita ang mga taong masayang-masayang naglalaro sa ilang booth ng mga palaruan. Bukod pa doon, bahagya ding kumalamang sikmura ko dahil sa mga naamoy na pagkain na itinitinda. Ni hindi ko na nga alam kung anong uunahin ko noong mga oras na yon, kaya naman nagpabili na muna ako kay Lola Wanda ng paborito kong kwek-kwek, kaya panandalian muna niya kaming iniwan. Sa kalagitnaan ng mga tao, bigla naman akong hinila ni Mira papunta sa kung saan. Pilit akong nagpumiglas pero sa hindi inaasahan, aksidente naming nabangga ang lalaki na sa tingin ko'y nasa 50 anyos na ang edad. Nakangiti man ito, pero hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata namin, Miss Anne. Ikaw kasi Mira, ang gaslaw mo. Nakabangga tuloy tayo. Sorry po, sir. Walang problema mga iya. Sa susunod ay mag-iingat kayo. Teka, sandali nga. Ano bang mga pangalan nyo at parang ngayon ko lang yata kayo nakita dito? Ang pangalan ko po ay... Isa po si Linda. Ako naman po si Laika. Pasensya na po ulit ha. Ang totoo po niyan, nagbabakasyon lang po kami dito. Ay, kay gagandang pangalan. Ako pala si Elias, ang may-ari ng peryahan na to. Ay wow, ganun po ba? Big time po pala kayo. Sorry po ulit. Sakto lang naman. Nga pala, mauna na ako at mayroon pa akong hinahabol eh. Sige po. Huwag kayo masyadong magpapagabi dito. Baka sa susunod ay kayo naman ang mawala. Ho? Ano po ibig niyo sabihin? Biro lang. Panandalian kaming nagkatinginan dahil sa pagtataka habang pinagmamasdan itong lumakad palayo sa amin, Miss Anne. Ikaw naman? Bakit ka naman nagsinungaling dun sa tao? Iniba mo pa talaga yung mga pangalan natin? Alam mo, minsan okay lang magsinungaling. Abay, di pa nga natin kilala yung taong yun eh. So, bakit natin sasabihin yung totoong pangalan natin, di ba? Tara na nga. Muli na naman niya akong hinila palapit sa isang maliit na booth ng binatang fortune teller na nagpakilalang Kidoy. Nakasuot ito ng kulay pulang bandana sa ulo. Diretsyong tumingin sa amin ang lalaki na parabang minsan na kaming nagkita noon. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang yon dahil baka marketing technique lang nito ang makipagtitigan sa mga customer. Pasimple ko namang kinurot sa tagiliran si Mira nang saglit itong tumalikod sa amin. Ano ka ba? Dito mo pa talaga ako dinala. Sinabi ko na nga sa'yong hindi ako naniniwala sa mga ganito, di ba? Aray! Ano ka ba? Minsan lang naman to, no? Magpahula ka na rin. Ililibre kita. Sige na nga. Dalawa nga po, sir. Magkano po ba ang pahula? 50 lang po, ma'am. Ay, talaga ho? Eto po, 100. Ako na po muna yung una. Salamat ho. Ano po bang gusto nyong ipahula? Tungkol po sa buhay ko. Matutupad ko po ba yung pangarap kong maging isang teacher? Bahagyang tumango si Kidoy at saka maingat na binalasa ng maigi ang hawak nitong mga baraha. Pagkatapos, pinagmasdan ko lang ng ilatag nito ang mga yon sa harap namin at pinapili si Mira ng 6 na cards. Ramdam ko naman ang naghahalong kaba at tuwa ng kaibigan ko habang isa-isang binubuklat yon ng manghuhula. Matapang kang tao, ma'am. Dahil base sa mga barahang napili mo, ay kahit pa nakakatanggap ka ng ilang pagsubok sa buhay hindi ka susuko kaya oo, maaabot mong pangarap mong maging teacher dahil sa abilidad mo. Wow! Totoo yan!
sobrang palaban ko po sa buhay. O Bes, ikaw naman. Pumili din po kayo ng 6 tulad ng ginagawa niya. Muli nitong binalasa ang mga baraha. Pero biglang dumating si Lola Wanda, bit-bit ang mga pagkain na ipinabili ko. Naramdaman ko kaagad ang biglang pananahimik niya nang makita ang manghuhula. Bakas ang pagkabahala sa mukha ni Kidoy habang isa-isang binubuklat ang cards na napili ko. Ihanda mo ang sarili mo, ma'am. Dahil sabi ng baraha ay makakatagpo ka ng mga kalaban na hindi basta-basta. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin delikado ang pagpunta mo rito. Dahil makakaharap ka ng mga hindi ordinaryong Ay, nilalang. tama na yan. Tinatakot mo lang ang apo ko eh. Sandali. Ikaw ba yung nakita ko kahapon sa may dagat? Ako nga po. Ikaw naman, Iho. Bakit mo naman ako tinakbuhan bigla? Pasensya na ho. Natakot lang naman ho ako sa inyo dahil baka masamang tao kayo. Ah, ganun ba? O siya, sige. Mga apo, halina kayo. Umuwi na tayo. Lola, bakit po? Basta. Hindi na ako nakapagtanong pa nang hilahin niya kami ng kaibigan ko pauwi. Kaya naman sumama ang loob ko dahil nangako siyang babawi siya sa amin, Miss Anne. Hindi ko na kasi talaga siya maintindihan dahil pabago-bago ang isipan niya. Pero mas lalo pa akong naguluhan nang utusan niya kaming mag-impake ng mga gamit dahil uuwi na raw kami. Ha? Uwi na tayo agad bukas? Bakit po? Teka lang naman. Hindi ko na kayo maintindihan eh. Ano po ba talagang problema? Mira, alam kong ikaw ang pasimuno ng pagpapahula niyo doon. Opo. Pasensya na po, Lola. Tungkol po ba to sa hula sa akin na delikado ang pagpunta ko dito? Diyos ko naman, bakit naman po kayo maniniwala dun, Lola? Dahil totoo ang mga aswang dito, Lorna. Hindi ito ang unang beses na mangyari ito sa lahi natin. Yon ang rason kung bakit ayaw kitang sumama dito noon pa man. Malaking pagkakamali ko na hinayaan ko pang isama rito si Mira. Ano ho? Teka, paano naman mangyayari yun? Tipikal ng mga ganitong paniniwala sa liblib na lugar. Bata pa lang ako, nasasaksihan ko ng mga nilalang ng kadiliman na pumapatay dito. Kaya kung nakita nyo, may mga nakasabit na bawang sa mga pintuan nila. Ibig sabihin, totoo pala yung mga nababasa ko sa dyaryo, Lola? Oo, hindi yun katang-isip lang. Kaya hanggat maaga pa, kailangan na nating umalis dito dahil baka magkatotoo nga ang hula niya. Pero, kung may mga nabibiktima pa sila hanggang ngayon, di ba po dapat nababalitaan na natin na may natagpo ang patay dito sa baryong to pero wala naman eh. Hindi ibig sabihin nun ay magiging kampante na tayo. Tumulong na ako sa pag-iimpake matapos kong pakinggan ang pag-uusap nilang dalawa, Miss Anne. Aaminin ko, nakaramdam ako ng takot pero mas nanaig ang kaguluhan ng isipan ko. Maya-maya pa inalok na kami ni Lola Wanda na kumain na ng hapunan. Pagkatapos, pinagmasdan ko lang siyang ilak ang pintuan ng mabuti bago na unang pumasok sa kwarto. Pero hindi naman din nagtagal ay sumunod na sa akin si Mira. Oh, ano naman yung bitbit mo? Asin? Oo, no, mahirap na. Baka mamay sugurin tayo ng mga aswang ngayong gabi. Tsaka si Lola na rin naman yung may sabi na daling ko to dito. Ganun ba? Oo, kung sa'yo daw kasi iuutos baka hindi mo sundin. Ayaw mo kasi maniwala sa mga ganito eh. Di naman sa ayaw, pero syempre, ang hirap kayang paniwalaan ng mga bagay na di mo pa nakikita. Tsaka parang di mo ako kilala, no? Alam mo namang mas naniniwala ko sa siyensya o yung mga bagay na napatunayan ng mga siyentipikong pag-aaral. Oo, alam ko. Sige na nga, matulog na tayo. Maaga pang biyahe natin bukas. Agad naman itong nagtalokbong ng kumot nang makahiga na sa tabi ko dahil alam kong naduduwag ito. Kaya naman tumalikod na lang ako ng higa at marahang ipinikit ang mga mata. Mahimbing naman akong nakatulog noong gabing yon dahil sa pagod. Kinabukasan, maaga nila akong ginising para gumayak na. Mabuti na nga lang at nakasakay kaming agad sa tricycle. Ilang minuto ang lumipas habang binabaybay ang daan ay napalingon ako sa perya na kasalukuyang pinapaligiran ng mga pulis. Napansin ko rin ang dilaw na nakapulupot sa lugar na ginagamit lang nila kapag may iniimbestigahang krimen.
Naibalik naman ako sa sarili nang maglakas loob na magtanong si Lola Wanda sa driver. Ay oo nga ho pala. Pasensya na ho kayo ha. Nakakalimutan kong isinara na pala ng mga pulis tong baryo. Kaya wala ho kayong ibang madadaanan palabas dito. Ano ho? Di nyo po ba nabalitaan? Yung tungkol sa mga nawawalang tao sa perya kagabi? Natagpuan yung iba sa gubat sa likod ng perya na walang buhay. Sabi sa mga kwento, wasak daw yung tiyan at nawawala yung mga laman loob. Pero yung iba naman, hinahanap pa nila. Nakakatismaya nga ang saya-saya pa naman kasi. Yun ang unang gabing binuksan ng perya dito. Teka, bakit naman nila pinasara ang baryo? Ibig sabihin, hindi makakalabas pati yung mga turista dito? Oo. Ang sabi po kasi, hindi daw bubuksan ang baryo hanggat hindi nahuhuli ang salarin sa mga pagpatay. Ganun ba? Opo, kasi ayaw nilang kumalat ang tungkol sa balitang ito. Isa pa baka daw isa sa atin ang may gawa nito. Pero kung di ako nagkakamali at taga dito din kayo, tama ba? Yung anak ni Mang Wancho. Oo, ako nga. Kung ganon, sasabihin ko na sa inyo. Pumapatay na naman yung mga aswang ng tao. Sa totoo lang, ang akala namin ay nilisan na nila itong baryo dahil sa mga nakalipas na taon ay wala pang naitatalagang napatay. Ngayon pa lang at mas malala ito dahil bukod sa sabay-sabay na ay sa iisang lugar pa galing ang mga biktima. Mahigpit na naghawak kamay kaming dalawa ni Mira sa takot. Tahimik lang kaming nakinig sa usapan ng driver at ni Lola Wanda na nakasakay sa likod ng motor. Sabi pa ng lalaki, hindi pa rin daw kasi naniniwala ang mga pulis sa aswang kahit na tumistigo na ang mga taga-baryo na nakaengkwentro ang mga nilalang na yon noon. Kaya naman nagpahatid na lang si Lola Wanda pabalik sa tinutuluyan namin. Pagkababa pa lang ng sidecar, nagmamadali na kaming pumasok sa loob. Naku, paano na yan? Matatrap tayo dito. Tsaka, grabe naman yung ginawa nilang pinasara agad tong buong lugar na to kasi mas pinapaniwalaan nila yung mga sindikato. Oo nga. Pero, paano kung sa susunod ay tayo naman na mabiktima ng mga sinasabi niyong aswang? Kumalma kayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero, ano po bang aswang yung tinutukoy niyo? Mga asbo at yanggaw. Yun ang mga pangunahing aswang na pumapatay ng mga tao dito sa lugar. Ano na po ang plano niyo ngayon? Hahanapin natin yung manghuhula. Saan lupalop naman po natin siya hanapin, Lola? Sarado yung perya, oh. Kung saan ko siya unang nakita. Napabuntong hininga ako nang ma-realize na pupunta kami sa lugar na minsang kinatuwaan ko. Pero ngayon ay kinatatakutan ko na. Dahil yon sa nabalitaan kong tungkol sa mga aswang sa driver kanina. Yun kasi ang tumugma sa isipan ko base sa kwento nila sa akin noon. Pero sumama pa rin ako sa kanila dahil mas natakot akong maiwang mag-isa sa bahay, Miss Anne. Tulad ng inaasahan, pagkarating doon ay tumungo kami sa dinaanan namin noon, papunta sa gitna ng kakahuyan. Hindi kami humihinto kahit pa tumatagaktak ng pawis namin sa pagkapagod. Lola, magpahinga po kaya muna tayo. Kanina pa tayo naglalakad pero wala naman tayong bahay na nakikita eh. Hindi po pwede, Apo. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito. Tsaka, ikaw na rin naman ang nagsabi kahapon na baka dito siya nakatira, hindi ba? Pero, baka nagkakamali ako. Kasi, ang tahimik dito. Isa pa, parang walang palatandaan na lugar na may mga taong nakatira dito. Kaya nga po, Lola. Ang lawak ng gubat na to. Ano po kaya kung maghiwa-hiwalay na muna tayo? Hala, ayoko nga Baka maligaw pa ako dito. Sumama ka na lang kay Lola. At ako nang hihiwalay para mahanap na natin siya agad. Sigurado ka ba, Iha? Baka kung mapano ka. Naku, wag na po kayo mag-alala sa akin, Lola. Baon ko pa rin naman yung asin na binigay niyo sa akin eh. Di ko lang pinapakita sa inyo kanina na sinukso ko sa bulsa ko. Pero, paano ka namin matatawag kung sakaling kami ang unang makahanap sa kanya? Dala mo naman yung cellphone mo, diba? Di i-text mo ako.
Tapos, ayun ang daming bato. Kumuha ka na lang ng marami, tapos ilaglag mo sa daan bilang tanda. Ako nang bahalang sundan yan. Sige. Basta, mag-ingat ka Oo, kayo din. O siya, alis na ako. Panandalian ko pang pinagmasdan si Mira na maglakad palayo mula sa kinaroroonan namin bago ako yayain ni Lola Wanda na ipagpatuloy na ang aming paghahanap. Habang naglalakad ay maingat na inilalaglag ko sa masukal na daan ang mga bato na napupulot ko, Miss Anne. Sa tansya ko, kalahating oras kaming naglalakad bago pa nakarating sa may ilog. Pero bigla akong napatigil sa paglalakad nang aksidenteng matanaw ang isang lumang bahay mula sa di kalayuan. Lola, teka lang po. Bakit po doon siya nakatira? Oo nga. Halika, pumunta tayo doon. Mabuti pa nga po. Pero huwag kang magpakampante, Iha. Kunin mo mga kahoy na yon. Magagamit natin sakaling bigla tayong saktan ng kung sino mang nakatira dyan. Sige po. Dali-dali ko namang kinuha ang mahahabang kahoy bago magsabay na lumakad palapit sa pintuan ng bahay. Marahan akong kumatok dahil sigurado kong may nakatira dito. Bukod kasi sa malinis ang paligid ay may mga nakatanim na halaman sa paso na nakatago sa likod ng poste. Maya-maya pa, Miss Anne, nagulat kami nang bumungad si Kidoy sa amin matapos mabuksan ang pintuan. Kailangan namin ng tulong mo. May nakasundo ba sa inyo? Wala naman. Halika, pumasok po kayo. Tatawagan ko lang si Mira. Mauna na ho kayo, Lola. Agad na binunot ko naman ang cellphone sa bulsa ko at hindi nag-atubiling tawagan si Mira. Sa kasamaang palad, nakailang beses pa muna akong sumubok na tawagan ito dahil mahina ang signal sa lugar. Kaya tinadtad ko na lang ito ng text messages at hinintay na makarating kung saan kami naroroon. Lumipas ang higit 20 minutos bago ko narinig ang pagsipol ni Mira, kaya naman gumanti din ako. Kumaripas ako ng takbo palapit sa kanya nang makita ko siya at pagkatapos niyaya ko na siya sa loob ng bahay ni Kidoy. Pero pareho kaming nagulat nang mapansin ang mga nakasabit sa paligid ng dingding sa bahay ng binata. Tahimik kaming umupo sa upuan malayo sa dalawang kasama namin, pero ang bulong ni Mira sa akin, mga pangontra at panlaban daw yon sa aswang. Yung isang yun ay buntot pagi. Alam ko yan. Oo. Ibig sabihin, may alam si Kidoy sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Halika kayo. Dito kayo maupo malapit sa amin dahil kailangan yung marinig ang mga sinasabi ni Kidoy. Tahimik kaming lumapit sa kanilang dalawa para maupo sa tabi ni Lola Wanda. Bahagya akong napabuntong hininga nang makitang seryoso si Kidoy na nakatingin sa amin. Tulad ho ng sinabi ko kanina kay Lola Wanda, tulad niya ay hindi po ako ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Isa po akong binata na ininsayo para makipaglaban sa aswang. Pero hindi pa yun alam ng lahat sa lugar na to. Isa pa po, marunong din akong gumamit ng mga agimat. Buti naman kung ganon. Gusto ko lang ho kumpirmahin. Ikaw po yung nag-iisang anak ni Mang Juancho noon. Di ba po? Ito. Agad na tumayo si Kidoy at kinuha ang lumang litrato ni Lola Wanda. Oh, ako nga. Bakit nasa iyo yan? Bigay ito sa akin ni tatay. Noon pa. Sabi niya, hanapin ko daw kayo kapag nagkataon dahil meron kayong misyon bilang antingera. Teka, paano naman nangyari yun? Siya na ang bahalang magpaliwanag sa inyo. Matagal ko nang inililihim sa iyo na may lahing antingera ang mga magulang ko. Pero tinalikuran kong ipapamana nila sa akin na kakayahan mula nang maipanganak kong nanay mo, Apo. Para lang mailigtas siya sa kapahamakan. Dahil natuwag ako. Yun po ba ang dahilan kung bakit ayaw niyo akong isama dito tuwing uuwi kayo rito? Oo, dahil natatakot ako na baka madamay kayo sa mga biktima. Dahil inuubos ng mga aswang ang pamilya ng mga antingero para maghiganti sa kanila. Teka lang. Makinig ka muna, Lorna. Sana sa pagkakataong ito, maniwala ka na sa mga sinasabi sa'yo tungkol sa mga nilalang na yun. Unang kita ko pa lang kasi sa'yo kagabi ay nararamdaman ko nang hindi ka naniniwala sa mga ganito. Miss, di ba sabi ko na sa'yo, puro ka kasi sensei.
Pasensya na. Pero kung ganun, hulaan mo ulit ako. Kung sino ang mga makakalabang ko. Di ba? Kaya mo yun kasi may powers ka naman? Lahat ng kapangyarihan ay limitado, kaya hindi ko magagawa ang gusto mo. Pero huwag kang mag-alala dahil andito ako para tulungan ka sa paggamit ng mga agimat. Ako? Hindi. Kung maaari ay ako na lang ang turuan mo. Kidoy, hayaan mong itama ko ang mga pagkakamali ko. Hindi na po pwede, Lola. Alam niyo namang meron tayong batas na sinusunod bilang isang antingero, na kailangan na maipamana sa anak nyo o apo ang kakayahan nyo, lalo na po kapag kayo ay tumuntong na ng 60 anyos. Pero natatakot ako. Wala akong kaalam-alam. Wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang pumayag, Lorna. Tulad mo rin ako noon, na puno ng pagkatakot dahil bata pa lang ako ay hinasa na ako ng tatay ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sandali nga, iho. San palang mga magulang mo? Napatay din ho sila. Dahil sa minsang pagliligtas sa akin nang makidnap ako ng mga nilalang ng kadiliman noon. Kaya ang buong akala nila, tulad lang ako ng nakararami. Na ang alam lang ay makipaglaban sa aswang pero ang hindi nila alam ay tinuruan din ako ng tatay ng paggamit ng agimat. Ibig sabihin, meron ka ring agimat? Wala hong ipinamana si tatay sa akin kasi wala rin naman ho siyang ganun. Pero pinag-iingat niya ako noon pa man kasi baka malaman ng mga aswang na may lihim akong karunungan. Kaya ba dito ka naninirahan sa gitna ng kagubatan? Opo. Handa kaming tumulong sa'yo. Ako rin. Bilang may alam na rin naman ako tungkol sa mga aswang dito sa lugar ninyo. Bigla silang tumingin sa akin. Sa puntong yon ay na-realize kong hinihintay nila ang sagot ko. Mariin muna akong lumunok para humugot ng lakas ng loob, Miss Anne. Kailan ko sisimulan yung training ko bilang pagiging isang antingera? Bukas na bukas din. Sa ngayon kailangan niyo munang magpahinga at magpalakas ng katawan. Lola, nasan nga ho pala yung agimat ng tatay niyo noon? Nasa bahay. Kukunin ko. Sige ho. Mas mabuti pa ho siguro kung umuwi na kayo at baka maabutan pa kayo ng pagkagat ng dilim. Magkakasabay kaming tumayo sa upuan. Nauna si Kidoy na lumakad para buksan ang pintuan at panandalian pa itong sumulyap sa kakahuyan bago kami tuluyang palabasin. Dali-dali naman kaming nagtatakbo palabas ng gubat hanggang sa tuluyan ng makauwi. Samantala, wala kaming ibang ginawa ni Mira kundi pagmasdan si Lola Wanda na buong lakas na iangat ang pintuan ng basement sa ilalim ng lamesa. Pumasok siya roon at paglabas ay may bitbit na siyang isang maliit na baul. Maingat na ibinaba niya yun sa upuan at saka pinunasan ng damit ang alikabok sa ibabaw nito. Nanlaki naman ang mga mata ko, Miss Anne, sa gulat nang makita ang isang agimat. Yun daw ang mutya ng aswang kung tawagin. Wow! Meron po pala kayong basement at dyan nakatago yung agimat. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo, Mira. Ay, sorry po. Heto ang gagamitin mo, Lorna. Naway, mapangalagaan mo yan ng mabuti. Opo. Ni minsan ay hindi ko ito nagamit. Hindi ko rin alam kung paano ito gamitin dahil hindi ko sinapuso ang leksyon sa akin ni Tatay Juancho noon. Pero ano pong nangyari nang tumanggi kayo maging antingera? Si Tatay lang ang nag-iisang antingero noon sa baryong ito. Kaya mula nang mamatay siya, ay nabalot muli ng kadiliman ng lugar na ito. Yung tatay ni Kidoy, nasan? Nung lumabas ka kanina, nagkwento siya at doon ko nalaman na naramdaman ni Tatay Juancho binabala kong pagtakas noon. Kaya naman tinuruan niya ang ama ni Kidoy ng paggamit ng agimat para sa oras na bumalik ako dito sa lugar. At kahit sino man sa magiging pamilya ko ay meron pa rin makakapagsalin ng karunungan. Ganun po ba? Oo. O siya, dyan na muna kayo. Teka, saan po kayo pupunta? Iwan niyo po kaming dalawa ni Lorna dito. Makikibalita lang ako sa kapitbahay tungkol sa mga nangyayari dito sa atin. Ikandado niyo ng mabuti ang pinto, ha? Tanging pagbuntong hininga na lamang ang nagawa ko nang maiwan kaming dalawa ni Mira. Marahang hinimas nito ang likod ko para subukan akong pakalmahin. Kung alam ko lang, di sana noon pa ako naniwala sa mga kwento mo sa akin. Sorry. Tess naman, huwag mo nang alalahanin yun. Ang importante,
Alam mo nang meron kang mission dito, di ba? Pero, paano kung ako yung maging rason para tuloy magwagi yung mga aswang na yun? Huwag ka mag-alala. Alam kong hindi nila tayo pababayaan. Kaya lang, wala pa talaga akong alam tungkol sa mga nilalang na yun eh. Di naman din ako nanonood ng mga movies na mga yun. Para saan pa kung ba't ka nagkaroon ng best friend na mahilig sa ganyan? Siyempre, tutulungan kitang intindihin ng mga yun, di ba? Talaga? Oo naman. Kaya lang, wala akong alam sa paggamit ng agimat Pero, eto, baon ko yung paborito kong dyaryo. Andito yung typical na uri ng mga aswang eh. Mas mabuti pa siguro kung basahin mo, tapos intindihin mo. Salamat Walang anuman. Sige na, kukunin ko lang yun at maghahanda din ako ng merienda natin. Panandalian itong umalis at may bitbit ng dyaryo pagbalik, pati na rin ang inihandang ubas. Kaagad na pinagtuunan ko naman ng pansin ang pagbabasa matapos mayabot sa akin ng dyaryo. Inintindi ko ang mga kahinaan ng bawat nilalang tulad ng yanggaw at asbo. Kahit paano naman ay hindi ako nahirapan dahil nagtatanong ako dito kapag may impormasyon akong hindi naiintindihan. Pero hindi nagtagal ay pumasok ito sa kwarto para raw magpahinga saglit. Kaya naman nag-concentrate ako para siguruhin na iikot lang ang buong araw ko sa pagtitipan ng papel na hawak. Samantala, hapon na nang makabalik si Lola Wanda. Agad ko naman siyang nilapitan nang mapansin ang lungkot sa kanyang mukha. Ngunit, ang mas ikinabahala ko ay nang mapansin ko ang mga pasa niya sa braso na pasimple pa niyang itinatago sa akin. Lola, Mano po, kamusta pong lakad nyo? Wala pa rin daw balita sa kanila. Ganun po ba? Ano naman po yung pasa sa braso nyo? Wala ito. Ay, ngayon pa po ba talaga tayo magsisikreto sa isa't isa? Kayo nga po ang nagsabi na kailangan natin magtulungan, no? Kaya please, sabihin nyo na. O siya, sumali ako sa welga ng ibang mga tao. Kaya lang, nagkaroon ng sakitan sa pagitan ng mga pulis at ng mga sibilyan kaya nadamay ako. Ha? Diyos ko. Pero wag mo nang alalahanin dahil ito lang naman ang natamo ko eh. Natigil ang usapan namin nang biglang may kumatok sa pintuan. Dahan-dahan naman siyang lumapit at saka ito binuksan. Napatayo ako sa kinauupuan ko nang bumungad sa amin si Elias na malawak ang pagkakangiti. Apo, siya nga pala si Elias. Nakilala ko sa welga kanina. Siya yung may-ari nung sinaradong peryahan. Oo. Apo mo pala yan. Magkakilala na kami dahil nakasalubong ko sila kagabi ng kasama niyang si... Linda ba yon? Linda? Sino yon? Pasensya na po pero di po talaga yun yung totoong pangalan namin eh. Ako po si Lorna. Si Mira naman po yung kasama ko kagabi. Palabiro pala kayo Nasaan nga pala siya? Nagpapahinga po. Nga pala. Halika, pumasok ka. Maghahanda muna ako ng merienda. Ay nako, hindi na. Kinamusta lang kita kasi nakita kong nasaktan ka ng mga pulis kanina. Pero di na rin naman ako magtatagal at tutulong pa ako sa mga investigasyon. Ganun ba? Sige, sana nga mahanap na nila yung mga nawawalang biktima, ano? Oo nga Pero siguro patay na rin yung mga yon kung sakaling mahanap nila. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bes, tingnan mo to. Gumawa ko ng pangondra sa aswang. Napatingin ako kay Mira na tuwang-tuwang lumalabas sa kwarto habang hawak ang kwintas ng bawang. O siya, sige. Mauna na ako. Oo, sige. Mag-iingat ka, ha? Andiyan na po pala kayo, Lola. Kayo namang mga bata kayo, oo. Ba't kayo nagsinungaling dun sa tao tungkol sa mga pangalan ninyo? Nakakahiya tuloy. Pasensya na po. Para na rin po kasi sa safety namin. Tulad niyan, may nangyaring krimen dun sa peryahan. Paano na lang kung maghinalayan sa inyo at isumbong pa kayo sa mga pulis na baka may kinalaman kayo sa nangyari? Bakit naman po? Iniba nyo kasi yung mga pangalan ninyo. Baka mamaya akalain ni Elias na isa kayo sa mga sospek kaya nyo tinatago ang tunay nyong personalidad. Hindi ko po naisip yun. Sorry po. Ay, sige na. Kumain na kayo para maaga kayo makapagpahinga. Wala daw siyang ganang kumain kaya kaming dalawa lang ang nagsabay na kumain, Miss Anne.
Tulad ng napag-usapan ay maaga kaming natulog. Kinaumagahan, kusa ako nagising para ihanda ang sarili. Sa tansya ko, 7:30 pa lang ng umaga ay nakarating na kami sa bahay ni Kidoy. Nadat na naman namin ang binata na tahimik na nakaupo sa putol na punong kahoy habang hinihintay kami. Tahimik namin itong nilapitan. Kumusta ho kayo, Lola? Balita ko, sumama kayo sa welga kahapon ah. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak sumama sa kanila eh. Naaya lang ako. Pero yun, nadamay ako sa gulo dahil mahigpit yung mga pulis. Yan ho ang rason kung bakit hindi ako sumama sa mga welga mula noon pa. Dahil ni minsan ay hindi nila pinakinggan ang hinaing ng mga tao. Alam kong may rason sila para gawin yon dahil trabaho nila yon at napag-utusan lang din sila. Kaya lang, hindi na tamang panghaharas nila sa atin. Kaya nga po eh, sa bandang huli, tayo-tayo lang din po ang magtutulungan. Kaya ihandaan yung mga sarili nyo. Kailangan nyo munang matutunan ng pakikipaglaban sa kanila. Tama ka dyan, Iho. Pero sandali nga, pwede ko ba itanong? Kailan nga ba ulit nagsimula ang lahat ng krimen na ito? Ngayon lang po talaga pero nakakapagtaka nga dahil nung unang gabing nabuksan ng perya, halos wala akong napansin na kahinahinala. Ganon? Sandali. Bakit ka naman kasi nagtayo ng negosyo doon? Hindi ka ba natatakot na baka mapahamak ka? Hindi ko naman po yun inaalala. Kaya ho ako nagtayo ng maliit na negosyo doon ay dahil kailangan ko po ng pera. Buti na nga lang po ay nakausap ko si Mang Elias at pumayag naman siya. Ay, ang hindi ko lang po talaga alam na may plano pala siyang masama. Saks, nakakatakot naman talaga. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam muna ang binata na papasok sa loob ng bahay para kunin ang mga armas na gagamitin namin. Kaya naman, saglit pa kami nakapag-warm up na dalawang magkaibigan. Maya-maya pa, bumalik na ang binata bit-bit ang matalim na gulok at buntot pagi. Ito ang mga pangunahing armas laban sa mga aswang. Heto, sa iyo ang buntot pagi, Lorna. Ito naman po ang sa inyo, Mira. Yun! Salamat po. Pagbutihan niyo mga apo, mayroon akong tiwala sa inyo. Lola, naghanda po ako ng mga pangontra doon sa lamesa sa loob. Baunin niyo po yun, sakaling abutan kayo ng dilim mamaya. Sige, kukunin ko na. Diyan muna kayo. Mariin ako napalunok habang pinagmamasdang makalayo si Lola Wanda sa amin. Pero hindi nagtagal nakuha ni Kidoy ang atensyon namin nang bigla itong magsalita. Lagi niyo hong tatandaan na pagbuntot pagi ang gamit niyong armas ay kailangang matamaan ang katawan ng makakalaban niyo para manghina agad siya. Maliwanag po ba? Kapag naman itak, sa leeg dapat patamaan, lalo kapag asbo dahil may kakayahan ho silang mapagaling ang kanilang mga sugat na natamo kung hindi ito malubha. Gets po. Pagkatapos nitong magpaliwanag ay sinimulan na namin ang pag-iensayo. Noong mga oras na yon, namangha ako kay Kidoy dahil hindi pang ordinaryong binata ang mga kilos nito. Kung tutuusin, sa paraan ng pagmomostra nito ay para siyang matandang nakaranas na ng iba't ibang mga laban sa buhay. Dahil doon ay mas naging determinado kong matutunan ang bawat leksyon nito. Lumipas ang mga oras, abala kami sa pakikinig sa binata. Hindi alintana ang tumatagaktak naming pawis dahil sa takot na baka pagalitan kami nito. Lampas 4:00 na nga rin ng hapon nang matapos ang pag-iensayo namin. Nakita ko namang tuwang-tuwa nang pumapalakpak si Lola Wanda nang magsalubong ang mga tingin namin. Mahusay ang pinakita niyong determinasyon sa mga araw na to. Binabati ko kayo. Thank you Salamat. po. Pero isa lang ang payo ko sa inyo. At yun ay siguraduhin niyong walang makakaalam tungkol sa mga plano natin. Dahil po pwedeng mapurnada ang lahat ng to pag naunahan nila tayo. Masusunod po. O siya, Mira, ikaw nang magbitbit ng bag sa loob. Pangontra ang laman nun, kaya ingatan mo ha. Opo. Maya-maya lang lumapit na sa amin si Lola Wanda at marahan kaming tinapik sa mga balikat namin. Pagkatapos na mahinga muna pero hindi na namin namalayan na lumubog na pala ang araw kaya napagdesisyon na naming umuwi. Tahimik kaming naglalakad sa masukal na daan. Medyo giniginaw nga kami dahil sa malakas na simoy ng hangin. Oh, 7:00 na pala. Diyos ko, bilisan na natin sa paglalakad. Baka maabutan tayo ng dilim. Maligaw tayo dito. Oo, mabuti pa nga.
Pero maraming salamat sa inyo dahil nakinig kayo sa amin. Pasensya na talaga kasi wala na akong magagawa. Okay lang po yun. Ang importante, magkakasama pa rin tayo. Correct! Yan niyo po. Promise, mas pagbubutihan po natin na mailigtas tong buong lugar. Napatigil si Mira sa pagsasalita nang marinig namin ang kaluskos mula sa di kalayuan. Kasabay noon ang pagbukas nito ng flashlight na kaagad namang ipinapatay ni Lola Wanda. Patayin mo yan. Baka may makakita sa atin. Ano po kaya yun? Baka naman part lang to ng pag-iensayo sa atin ni Kidoy. Mukhang hindi. Anong oras na, Iha? Inabot na po tayo ng 8:00 ng gabi sa paglalakad. Naku, bilisan na po natin. Nasa na nga pala yung pinabibit-bit ko sa'yo kanina? Hala, naku, naiwan ko po. Ano? Hindi ba't pinaalala ko pa nga sa'yo yun kanina? Sorry po. Talaga naman, oo. Halika, bumalik tayo doon at kunin natin. Lola, wag na po kaya. Baka kasi may makasalubong pa tayo mga aswang sa daan eh. Yun na nga. Malayo-layo pa tong dadaanan natin kaya kailangan natin yung balikan. Lola, aswang! Nanigas ang buong katawan ko sa pagkagulat nang makita ang isang malaking itim na aso sa likuran ni Lola Wanda. Ramdam ko ang pag-angat ng mga balahibo ko sa sobrang takot sa nilalang. Katulad sa nabasa ko, meron nga itong mahahabang kuko at nanlilisik na mga mata. Pero hindi ko na napigilan pang sumigaw nang makita ang mahahaba't matutulis na pangil nito nang magsimulang umangil sa amin. Takbo! Tumakbo na kayo! Ako nang bahala dito! Hindi po pwede. Sumama na ho kayo sa amin. Hindi. Ako lang naman ang gusto ng nilalang na yan. Oo, ako ang dating anak ng antingerong si Wancho. Hindi ko kaano-ano ang mga ito, kaya wag mo silang itamay. Napaluhod na lang ako sa panlulumo ng masaksihan na kinalmot ang lola ko ng halimaw sa braso. Pero bago pa man ito tuluyang lapain ang katawan niya, ay biglang may nagsaboy ng asin mula sa likod namin. Umusok agad ang katawan ng asbo at panandaliang nanghina. Pero hindi pa rin naaalis ang paningin ko kay Lola Wanda. Kidoy, salamat naman dumating ka. Tulungan mo kami. Buti na lang at nakarating ako sa tamang oras. Alalayan niyo si Lola palayo. Ako nang bahala sa nilalang na yan. Dali-dali naman kaming lumapit kay Lola Wanda na ngayon ay nanghihina na ang katawan. Inalalaya namin siya patayo at palayo sa halimaw na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Isinandal ko ang lola ko sa puno. Hindi ko alam kung anong gagawin pero dahil na rin siguro sa adrenaline rush, nagawa kong punitin ang makapal na tela ng damit ko para ibalot sa sugat niya para naman kahit papaano mahinto ang pagdurugo nito. Hati ang atensyon ko sa lola ko at sa nagaganap na labanan. At doon ko na lang napansin na bukod sa asin ay may bit-bit palang buntot pagi si Kidoy nang marinig ko na ang pagwasiwas nito. Mas lalo namang kumabog ang dibdib ko nang hintayin pa nitong manumbalik ang lakas ng asbo bago tuluyang makipagsagupaan. Tanging pagpipigil na lang ng hiningang nagawa ko nang magsimulang magtagisa ng lakas ang dalawa. Muli na naman akong namangha sa binata nang masaksihan ang husay nito sa pakikipaglaban. Bawat paghampas nito ng armas ay lumalatay sa katawan ng nilalang kaya hindi nagtagal ay walang buhay na bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa. Pagkatapos noon inakay namin si Lola Wanda pabalik sa tirahan ng binata. Matapos siyang maihiga sa papag, nagpresenta naman si Kidoy na gamutin na ang mga sugat nito gamit ang bulak at betadine at saka yun binalutan ng benda. Salamat sa tulong mo, iyo. Hulog ka talaga ng Diyos sa amin. Oo nga, paano na lang kami kung wala ka? Diyos ko, baka naging ulam na kami ng aswang. Walang anuman. Tulad ng sabi ko, hindi ko kayo pababayaan. Magpahinga muna kayo, Lola. Lalabas lang ho muna ako saglit. Tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Sige, salamat din sa inyo mga apo ko. I love you, Lola. Ay, correct. Hindi ka po namin pababayaan kasi sobrang love ka namin, Lola. Nang makatulog si Lola Wanda, lumabas muna ako para sundan si Kidoy habang ang kaibigan ko ay nagpaiwan para magbantay sa kanya.
Samantala nakita kong tahimik na nakatingala ang binata para pagmasdan ng bilog na buwan kaya nilapitan ko ito. Naiintindihan ko ang hirap ng sitwasyon mo ngayon, Kidoy. Alam kong hindi madali para sa'yo maging superhero ng baryong to. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Salamat. Naiisip ko lang, paano kung buhay pa ang tatay ko? Eh di sana meron akong katulong sa pakikipaglaban. Meron naman ah. Andito kami. Handa ka naming tulungan. Hanggang kailan? Hanggang sa tuluyan na nating maibalik sa normal na lugar na to. Promise, andito kami para tulungan ka hanggang dulo. Lalo na't niligtas mo kami kaya utang namin ang buhay namin sa'yo. Hindi naman na kami nagtagal sa labas dahil niyaya na ako ng binata sa loob para magpahinga na. Kahit papano naman ay nakaidlip ako noong gabing yon, kahit pa binabagabag ako ng pag-aalala. Sa mga lumipas na linggo, wala kaming ibang ginawa kundi ang mag-training hanggang sa maging bihasa sa pakikipaglaban. Lagi lang din kasi kaming nakastay sa bahay para na rin sa safety namin. Isang araw, umalis si Lola Wanda para bumalik sa bahay na tinutuluyan namin noon para kunin ang baol habang wala si Kidoy. Samantala, nagulat naman kami ni Mira nang bumalik itong may hatid na masamang balita na mas lalong lumala daw ang mga krimen sa baryo. Kailangan talagang may gawin tayo. Oo nga. Total, marunong naman din na tayo makipaglaban. Ba't hindi pa tayo rumonda tuwing gabi para mabantayan natin yung mga tao? Oo nga ho. Pero hindi tayo pwedeng kumilos hanggat walang pahintulot ni Kidoy. Sa bagay. Sige, hintayin na lang natin siya. Oo nga, hintayin na lang natin siya. Teka, maiwan ko muna kayo dyan ha at ayusin ko lang itong mga gagamitin nyo mamaya sa pag-iensayo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Mira nang makaalis ang lola ko. Lumipas ang ilang mga oras hanggang sa tuluyan nang lumubog ang araw pero hindi pa rin nakakauwi ang binata. Naku, nasaan na kaya siya? What if sundan na natin siya? Hindi. Panigurado pa uwi na yon. Kumalma lang kayo. Dapat kanina pa po siyang nakauwi. Ay, may ibang kutob po ako eh. Kailangan na po natin siyang sundan. Oo nga po. Please, Lola. Ay, sige. Pero ipangako nyo sa akin ha, na hindi tayo maglalayo-layo. Pagkatapos sumagot sa kanya, kaagad kaming kumuha ng lampara bago sumugod sa kagubatan para hanapin si Kidoy. Siyempre, nagdala rin kami ng kanya-kanyang armas sakaling makaengkwentro ng aswang. Tanging kulisap na lang ang naririnig namin sa madilim na bahagi ng kakahuyan, Miss Anne. Ang lawak ng kakahuyang to. Ano po kaya kung maghiwa-hiwalay na muna tayo? Hindi po pwede. Baka mamaya, baka kung mapano pa kayo. Delikado na lalo na sa mga oras na ito. Di po ba dapat ay mas mag-alala tayo kay Kidoy? Dahil baka kung ano nangyari sa kanya? Tsaka, kaya naman po namin protektahan yung sarili namin eh. Makinig naman po kayo sa amin. Please lang. Oo nga naman po. Para saan pa itong mga natutunan namin kung di naman pala kayo makikinig? Sige, basta mag-iingat kayo ha. Mira, damputin mo ang mga kahoy na yan at isandal mo sa puno. Yan ang magiging palatandaan natin sa oras na maligaw kayo. Bumalik lang kayo dito. Opo. Doon ako maghahanap sa dagat kung saan ko siya unang nakita. At kayo namang dalawa, huwag na kayong lumayo pa sa bahay para mabilis kayo makakauwi. Matapos noon, nagmamadali siyang tumalikod at pumunta sa direksyon kung nasaan ang dagat. Samantala, kaming dalawa naman ng kaibigan ko ay tahimik na lumakad papasok sa mga malalaking puno na maraming sanga. Maya-maya pa, hindi namin inaasahan na makakarinig kami ng isang malakas na pag-ungol ng aso mula sa di kalayuan. Napahinto tuloy kami sa paglalakad. Mukhang nandun lang siya. Hoy, anong gagawin natin? Ihanda mo yung asin. Mauuna ako lumakad, tapos sumunod ka sa akin. Ihanda mo sarili mo. Sige, ingat ka. Itinuon ko ang atensyon ko sa masukal na daan at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa buntot pagi. Sa puntong yon, mas naging alerto na ako. Ilang saglit pa nakaramdam ako ng kaluskos mula sa gilid ng matabang punong nara, kaya naman maingat kong sinilip yon.
Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang isang asbo na kasalukuyang nilalapang hindi makilalang bangkay. Pinigilan ko ang pagkaduwal nang mapansin na wasak ang tiyan ng biktima. Sa sandaling yon, marahan akong lumingon kay Mira na ngayon ay nasa likuran ko na at saka sumenyas na batuhin niya ito ng asin na siya namang ginawa niya. Dali-dali naman akong lumabas mula sa pinagtataguan ko para hagupitin ang nilalang ng buntot pagi nang makitang umuusok na ang katawan nito. Hindi na rin ito nakapanlaban pa sa amin dahil kaagad itong namatay. Napatakip naman ako sa bibig nang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Isang babaeng hanggang bewang ang buhok. Maya-maya pa, nakarinig kami ng isang sigaw ng lalaki. Sigaw ni Elias. Humahagulgol itong tumakbo palapit sa bangkay ng aswang. Anong ginawa niyo sana ko? Mga walang iya kayo! Ano? Anak niyo yan? Aswang yan ah! Teka, anong ibig sabihin nito? Oo, aaminin ko. Ako ang salarin sa pagpatay sa mga biktima. Pati sa perya? Abagagi ka pala. Ang kapal naman ang mukha mong tumulong sa investigation. Ikaw naman palang punot dulo ng mga to. Oo, dahil gusto kong masakop ang lugar na ito ng mga aswang bilang ganti sa pagpatay niyo sa mga kalahi namin. Kung ganun, isa ka rin palang aswang. Hetong sayo! Hinagisan niya si Elias ng asin pero wala itong talab. Nagkatinginan kaming dalawang magkaibigan. Akala mo ba tatalab sa akin yan? Pwes hindi. Isa lang akong ordinaryong tao na umibig sa isang aswang. At oo, noon ay iniiwasan kong makahawak ng mga pangontra dahil sa takot na baka masaktan ko ang anak ko. Pero ngayon, wala na akong kinakatakot dahil patay na siya. Ganon? Hindi ka tinatabla ng asin O ito, tingnan natin. Mabilis niyang nilapitan ng lalaki at saka ito pinagtatadyakan pero nanlaban ito sa kanya, Miss Anne. Sinabunutan siya nito, dahilan para subukan ko silang awatin pero napahinto ako ng... Putya! Subukan mong lumapit, Lorna. Hindi ako magdadalawang isip na patayin tong kasama mo. Tama na! Hindi pa huling lahat. Pwede ka pa magbago. Hindi! Kahit kailan, hindi ko pinangarap na magbago. Tinutulungan kong makapaghigantay ang mga kasapi ko dahil sa unti-unting pagpatay ng mga antingero sa kanila noon. At ngayong alam ko na kayo pala ang bumapatay sa kanila ay humanda kayo. Aray! Ang sakit! Yung buhok ko! Huwag mo hilahin! Nalalagas na! At isa ka pang intimitadang babae ka? Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong pagpatay sa anak ko. Bumangga ang katawan ni Mira sa akin nang bigla siya nitong itinulak, dahilan para matumba kaming dalawa. Nakaramdam kami ng pagkahilo, dahilan para hindi na mahabol pa si Elias na siyang kumaripas ng takbo palayo sa amin. Ilang minuto lang ang lumipas, wala sa pag-aakala namin na matutuntun kami ni Kidoy. Puno ng pagtataka ang mukha ng binata habang kinikilatis ng paningin ang dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa. Kidoy, buti na lang nandito ka na. Anong ibig sabihin nito? Bakit may mga bangkay dyan? Nakaengkwentro kami ng aswang kanina habang hinahanap ka namin. Oo, at anak ni Elias yung napatay namin. Ano ka mo? Oo, inamin niyang aswang siya kanina. Ibig sabihin, sila pala yung sumusunod sa akin kanina pa uwi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Papauwi na ako kanina, pero naramdaman kong may sumusunod sa akin, kaya ako sila iniligaw. Oo nga no. Pero, paano ka naman nakakasigurong sila ngayon? Walang ibang maglalakas loob na pumunta sa kakahuyan, lalo pat madami ang mga natatagpo ang patay dito. At isa pa, lalong hindi yun gagawin ni Mang Elias, lalo pat siya ang kasama ng mga pulis sa pag-iimbestiga sa krimen. Oo nga no. Paano na to? Nakilala na tayo ng hayop na yun. Siguradong babalikan niya tayo. Kaya kailangan nating bilisan ng pagkilos. Umuwi na tayo. Nasaan si Lola? Halika! Nagmamadali muna kaming pumunta sa lugar kung saan kami naglagay ng palatandaan. Maswerte naman kami at nadat na namin doon si Lola Wanda na naghihintay sa amin, kaya kaagad kaming umuwi sa bahay para pag-usapan ang mga nangyari. Ipinaliwanag namin sa kanila kung paano kami nakaengkwentro ng aswang, pero biglang natahimik ang lahat nang magtanong si Mira. Pero
Bakit parang hindi man lang nasaktan si Elias nung makita niya yung bangkay ng anak niyang nang biktima ng tao? Dahil sigurado akong wala na siyang iluluha pa. Dahil simula pa nun, marami nang napatay si tatay at lolo Wancho na aswang. Ibig sabihin, ay puno na siya ng galit. Diyos ko! Bakit kaya hindi ko naisip noon na posible siyang maging suspect? Kaya pala hindi siya makatingin sa mga mata natin. Pero hindi nga siya aswang. Ang pinagtataka ko lang, paano niya sila tinutulungan? Nabasa ko kasi sa dyaryo na dapat kahit papaano ay may alam ang isang ordinaryo kung paano makikisama sa mga nilalang na yun. Tama ka. At posibleng meron siyang lihim na karunungan. Talaga? Ano naman kaya yun? Yun ang dapat kong malaman. Magsitulog na kayo, lalo ka na Lorna, dahil bukas na bukas din ay tuturuan na kita sa paggamit ng mga agimat. Bahagya akong tumango. Maya-maya lang ay lumakad na ako papasok sa kwarto para magpahinga na. Nasa higit 4 na oras lang ang tulog ko noong gabing yon dahil sa pagkabahala. Unang-una kasi, nasa kamay ko ang kaligtasan ng lugar na ito. Pangalawa, may idea na si Elias na kami ang pumapatay sa mga aswang. Kinaumagahan pagkagising ko ay nadatnan ko ang 3 sa labas na kumakain na ng almusal. Tahimik naman na lumapit sa akin si Lola Wanda. Kumusta ang tulog mo, apo ko? Maayos naman po. Mabuti naman kung ganon. May tanong po ako. Oh, ano yon? Hindi niyo po ba talaga kilala si Elias? Pasensya na po di ko na siya re-respetuhin kasi di naman niya yung deserve. Sa katunayan, hindi. Pero nung dalaga ako, parati ko na siyang nakikita. Mabuti naman siyang tao nun eh. Sa katunayan, ang naaalala ko dati siyang sakristan. Ganun po ba? Oo, iha. Miski si Kidoy ay nagulat din sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Dahil may awa ang Diyos. Palagi ka lang magdarasal. Opo. Halika na doon. Magkakasabay kaming lumapit sa mga kasama namin. Pagkatapos mag-almusal, niyaya kami ni Kidoy sa liblib na bahagi ng kakahuyan kung nasaan ang kuweba na ngayon ko lang nakita. Pero 2 lang kaming pumasok ng binata habang si Mira at Lola Wanda naman ay nagsimulang mag-ensayo sa labas. May mga kandilang nakatulos doon. Naupo naman kami sa gilid ng mga yon bago nilabas ng binata ang agimat na mutya. Narito na tayo sa huling parte ng pag-iensayo mo, Lorna. Una, gusto kong magpasalamat sa determinasyon na ipinakita mo. Wala yun. Huwag kang kabahan. Ligtas ka rito. Alam kong nagtataka ka kung bakit tayong 2 lang ang nandito. Pero sagrado kasi ang lugar na to para sa akin. Dahil dito ako tinuruan ni tatay noon ng mga karunungan sa paggamit ng mga agimat. Ganun ba? Oo. Ang mga agimat ay nagiging mabisa kapag dinadasalan. Kaya hindi ito maaaring magamit ng kahit na sino lang. Ngayon pumikit ka. Ituturo ko sa iyo ang mga usal. Kaya naman dali-dali ko itong sinunod ng walang pag-aalinlangan. Sa mga lumipas na oras, tanging mga boses lang na umeeko sa kulob na lugar ang naririnig ko. Itinuro nito sa akin ang lahat ng dasal sa agimat para magamit ko. Simple lang naman ang mga yon pero talagang mabisa raw, Miss Anne. At sa mga sumunod pang linggo, umikot lang ang buhay ko sa pag-aaral ng paggamit ng mutya. Dinededma ko na nga lang din ang mga nakakalap na impormasyon sa kanila tungkol sa nababalitaang mga paglala ng krimen sa lugar. Sa totoo lang, masakit yon sa part ko dahil alam kong meron na akong magagawa para makatulong, Miss Anne. Pero isang araw, tuluyan ko nang binasag ang pananahimik ko ng mabalitaang Patay na si Manong Lucas? Yung driver na nagsakay sa atin nun? Oo, sabi sa mga kwento, pinasok daw ng mga aswang ang bahay nila. Pero paano po yun nangyari? Di ba may pangontra na sa aswang yung bahay nila? Tama ka, Lorna. Pero nakakapagtaka dahil parang wala na raw epekto sa kanila ang bawang. Sabi ng kapamilya niya, hindi na rin sila ganun namamatay sa mga asin. Ha? Posible palang mag-level up ang lakas nila? Pero wala naman ako nabasa na po pwede yun Maaari, kung gagamitan sila ng mahika ng isang mangkukulam. Talaga? Wow! Kung ganun, ano nang gagawin natin? Aray!
Inalalayan ko kaagad si Mira matapos nitong indahin ng biglaang pagsakit ng tiyan at ng ulo. Dali-dali naman itong inalalayan ni Kidoy papasok sa sala at marahang tinulungan na humiga doon. Anong nangyayari sa'yo, Apo? Tulong! Sumasakit po yung ulo ko tsaka ang tiyan ko. Naku, baka naman kung ano na naman yung nakain mo. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Hindi. Ganyan ang itsura ng mga mangkukulam. Teka lang, ihahanda ko lang yung mga gamit ko. Hindi na ako umimik pa. Sa halip ay pinagmasdan na lang itong umalis at may bit-bit na itong mga kandila pagkabalik. Tumulong naman si Lola Wanda na itulos ang mga yon na pabilog na nakahilera. Pagkatapos, naupo naman ang binata sa gitna at saka pumikit. Ano pong ginagawa niya? Isang orasyon kung saan susubukan niyang pumasok sa mundo ng kung sino man ang kumukulam kay Mira. Maliligtas po ba si Mira? Yon ang ipagdasal natin. Matapos ang 5 minuto, marahang dumilad si Kidoy at saka umalis sa gitna ng mga kandilang nakatulos. Kaagad itong tumungo sa kusina para uminom ng tubig dahil sa biglaang panghihina ng kanyang katawan. Oh, bakit? May problema ba? Nagkita kami ni Mang Elias sa mundo niya. So, ibig sabihin, siya yung mangkukulam? Oo, ginamit nito ang buhok ni Mira para kulamin siya. Ligtas na ba siya? Oo, natanggal ko na ang kulam pero hindi ko napatay si Mang Elias. Malakas pa rin siya kaysa sa akin. Pero, paano nangyari yun? Nabasa ko kasi sa dyaryo na walang kapangyarihan ng isang tulad mong makatanggal ng isang kulam kung wala kang agimat. Wala man akong agimat, pero binasbasan kami noon ni Lolo Juancho gamit ang mutya. Pero may limitasyon yun at yun ay manghihina ako sa bawat orasyon na isasagawa ko tulad ni tatay. Ano namang gagawin natin ngayon sa mga aswang sakaling umatake sila? Wala tayong ibang magagawa, kundi ang maghanda sa pagronda. Dahil ngayong alam na niya na ako ang tumutulong sa inyo ay paniguradong gagawa siya ng paraan para mapatay ako. Paano kami makakatulong para mapigilan siya? Hanapin natin si Mang Elias para kausapin. Tsaka bantayan po natin ang lugar na to, Lola. Pagkatapos mag-usap, wala kaming ibang ginawa kundi ang ihanda ang mga sarili namin hanggang sa sumapit na ang gabi. Habang gumagaya kami ay biglang nagkaroon ng malay si Mira kaya dali-dali akong lumapit dito. Oh, kamusta pakiramdam mo? Okay ka na ba? Oo, sobrang sakit ng tiyan ko kanina tsaka ng ulo ko. Parang tinutusok ng karayom. Dahil kinulam ka ni Mang Elias gamit ang buhok mo. Teka nga, alam mo ba kung paano niya nagawang makakuha ng hibla ng buhok mo? Ang naaalala ko, nung gabing sinugod ko siya, sinabunutan niya ako. Dahil dun siguro. Teka, ligtas na ba ako? Oo. Teka, saan ba kayo pupunta? Sama ko! Huwag na. Mas makakabuti kung maiwan ka na dito para makapagpahinga ka kasama ni Lorna. Teka, kala ko ba sasama ako? Hindi na. Mas ligtas para sa inyo ang manatili dito. Bakit mo ako pinagaya kung ganun? Huwag ka ng mga tuwira na po. Hayaan mo na. Isa pa, saglit lang naman kami. Hindi na ako kumibo. Sa halip ay tumango na lamang. Misaan nang makaalis sila ay umupo na ako sa tabi ni Mira para himasin ang likod ng kaibigan ko nang mapansing nakatulala siya. Ay, buti na lang nagising ako. Sobrang sama ng napanaginipan ko. Ano ba yun? Isang malaking bulok na muka. Para siyang buhay na bangkay. Tapos may hawak siyang manika at tinutusok to sa harap ko. Kumalma ka. Di tayo pababayaan ng mga kasama namin, okay? Natatakot ako, Bes. Dati gusto ko makakita ng mga ganito pero iba pala talaga yung feeling pag sa'yo na nangyayari. Kaya ayoko na. Natatakot ako. Bigla naman kaming napahinto sa pag-uusap nang makarinig ng isang alulong ng aso mula sa labas. Nagkatinginan kaming dalawang magkaibigan. Napansin ko rin ang takot sa mukha ni Mira. Maingat akong tumayo sa kinauupuan para kunin ang buntot pagi. Kinuha ko rin ang baul at mula doon ay inilabas ko ang mutya at isinuot. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay pero wala akong nakitang kakaiba bukod sa kakaibang paggalaw ng mga sanga ng mabababang puno. Kaya naglakas loob akong mag-usisa at
Ganoon na lang ang hilakbot na naramdaman ko nang biglang may 2 asbo na tumalon sa harapan ko. Bahagya ako napatras. Mas mapupula ang mga mata ng mga ito pero imbis na matakot ay umabante ako para maihanda ang sarili sa pag-atake nila. Pero biglang sumugod sa akin ang mga nilalang. Hindi naman ako nakareact kaagad dahil sa kakaibang liksi ng galaw nila. Kaya nakalmot nila ako dahilan ng pagkatumba ko. Marahan kong pinunasan ng dugo na tumulo sa braso ko pero nakapagtataka dahil hindi ako nakaramdam ng kahit na anong hapdi. Kaagad na tiningnan ko ang 2 nilalang. Parang merong nagbibigay ng lakas sa kanila. Ito na yata yung ibinalita sa amin ni Kidoy na hindi raw sila tinatablan ng mga pangontra. Imbis na matakot ay buong tapang akong tumayo. Tumakbo ko palapit sa kanila at saka walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga ito sa lupa. Pagkatapos, nakita ko naman si Mira na nakatayo sa pintuan nang marinig ang pagtili niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatakip ng isang kamay ang bibig. Kalmado ko naman siyang nilapitan. O bakit? Ayos ka lang? Paano mo yung ginawa? Ang alin? In-apply ko kasi yung mga tinuro sa akin ni Kidoy noon. Hindi! Ang bilis mong kumilos! Para kang may powers, tsaka sobrang lakas mo! Ganon? Oo! Baka dahil din yun sa suot kong agimat. Oo nga no. Grabe, ang galing pala niyan. Teka, ibig sabihin, pwede na tayong sumunod sa kanila. Total may powers ka naman na. Hindi. Ang bilin sa atin ay magstay lang dito. Paano kung wala silang laban sa mga aswang dahil, di ba, lumevel up na rin yung powers nila? O nga no. Diyos ko, bakit hindi ko yung naisip kanina? Diyan ka lang pupuntahan ko sila doon. Sasama ako. Ayoko maiwan dito mag-isa, no? O sige, magdala ka pa rin ng asin tsaka armas. Nagmadali siyang kumilos para sundin ang mga utos ko. Pagkatapos, kaagad na tumungo kami sa baryo kung saan may mga bahayan. Nadat na naming tahimik ang lugar dahil walang katao-tao sa kalsada, Miss Anne. Paniguradong nasa loob na sila ng kani-kanilang mga tahanan para mapanatiling ligtas ang kanilang mga pamilya. Teka, nasan kaya sila? Mukhang wala sila dito. Anong ibig mo sabihin? Sabi nila mag-iikot sila dito, di ba? Baka naman nandun sila sa bahay na dati nating tinutuluyan. Malakas ang kutob ko, nasa perya sila. Hindi ko na hinayaan pang makapagsalita ang kaibigan ko. Sa halip ay lumakad na papunta sa may perya. Tulad ng inaasahan, sumunod naman sa akin si Mira. Tumatagaktak na ang pawis namin nang makarating doon. Pero wala kaming ibang nadatnan kundi katahimikan. Wala na ring nagbabantay na mga pulis. Maya-maya pa biglang lumakas ang hangin, dahilan para mapakapit sa akin ang kasama ko. Nakarinig din kami ng sigaw mula sa kakahuyan sa likod ng perya, kaya dali-dali kaming pumunta doon. Ang hindi namin inaasahan, may 2 yanggaw na humarang sa daan namin. Kaya binato ito ni Mira ng asin, pero nagsimula siyang magpanik nang hindi ito tumalab sa mga nilalang. Semay, oo nga pala, hindi na sila tinatablan ng asin. Oo, matras ka. Akong bahala sa kanila. Walang kahirap-hirap na kinalaban ko ang mga halimaw. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa itsura nila. Nanlilisik ang mga mata nila at may mahahabang pangil, Miss Anne. Parang tao lang din naman ang mga ito. Ilang saglit pa, napatingin kami ni Mira sa direksyon kung saan narinig ang biglang pagpalakpak ng kung sino. Nakita naming lumabas si Elias mula sa kakahuyan. Sarkastiko ang reaksyon nito habang papalapit sa amin. Aba, narito na pala ang mga pumatay sa anak ko. Alam mo, kung tumahimik ka na lang sana, kayo nung una pa lang ay hindi kayo madadamay sa gulong At to. anong gusto mo? Hayaan namin ang kawalangyaan mo? Bakit mo to ginagawa? Tao ka, Elias. Mag-isip ka nga ng tama. Oo, pero aswang ang pamilya ko at ang angkan mo ang pumatay sa kanila. Nakakasama nga ng loob dahil ngayon lang ako napapayag ng mga kakampi ko na mag-aral ng kulam. Di sana, matagal ko na silang nabigyan ng lakas para hindi nyo sila basta-basta mapatay. Mga wala kayong awa. Ikaw ang walang awa. Dahil pinagpalit mo yung mga kababayan mo dyan sa demonyong asawa na sinasabi mo.
Hindi mo sila pamilya. Kaaway natin sila. Kaya ngayon pa lang sumuko ka na. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Magbago? Tingin mo may pag-aasa pa akong magbago pagkatapos ng lahat ng pinatay ko? Para ipakain sa mga kasapi ko? Di man ngayon pero naniniwala ako. Pero kailangan mo rin pagbayaran ng lahat. Naniniwala? Kapag sinabi ko sa yung dinukot ko ang dalawa mong kasama. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang tawagin ni Elias ang mga kasamahan na 3 asbo, pati na rin ang mga yanggaw na bitbit sina Lola Wanda at Kidoy. Nanghihina ang kanilang mga katawan dahil sa mga sugat na natamo. Pakawalan mo sila! Gagawin ko yon kapag binigay mo sa akin kung anong gusto ko. Ano ba yun? Isuko mo sa akin ang mutya. Wag! Kahit na anong mangyari, huwag mong ibibigay yan na po. Mamili ka. Ang agima to ang buhay ng dalawang to. Yan lang ang hinihiling ko sa'yo. Isa pa, sa kasapi ko ang mutyang yan, kaya wala kayong karapatan dyan. Wag! Kapag binigay mo, baka kulamin ka din niya. Tumahimik ka! Diretso kong tiningnan ang mga mata ni Elias. Nakaisip ako ng paraan kung paano maililigtas ang mga kasama ko. Tayong dalawa na lang magtoos. Tao sa tao. Huhubarin ko ang agimat ko. Lorna, wag! Kung ito ang tanging paraan para matapos na to, gagawin ko. Marahan kong hinubad ang suot kong kwintas at maingat na lumakad papalapit sa bato para ipatong ang agimat doon. Pero hindi nila inaasahan na bigla kong ihahampas ang hawak na buntot pagi sa isa sa mga yanggaw na nasa likuran ni Kidoy, dahilan para magkagulo kami. Sumaklolo na ako sa kanila bago pa man sila masaktan ng mga nilalang. Buti na nga lang at hindi sila napuruhan ng mga yun. Nagtipon-tipon ang mga kalaban sa harapan namin kasama si Elias na nanggagalaiti na dahil sa sobrang galit. Kagaya ka din ng mga kamag-anak mong antingero. Mga hindi kayo marunong tumupad sa usapan. Oo, dahil hindi na dapat bigyan pa ng second chance sa mga kagaya mo. Kung ganun, tingnan ko lang kung matalo nyo ba ang mga kasapi ko. Akin na yung agimat, dali. Tatanggalin ko ang kapangyarihan nila. Hindi na ako nagdalawang isip pa at kaagad na ibinigay kay Kidoy ang mutya. Sa kabilang banda, inihanda namin ni Mira ang mga sarini, lalo nang makita namin ang pagsenyas ni Elias sa mga kasamahan na umatake na sa amin. Nagulat naman kami nang tinabla na ang mga ito ng asin na isinaboy ni Mira. Sunod-sunod na pinaghahampas ko ang mga ito nang magsimulang umusok ang kanilang katawan hanggang sa isa-isa ko na silang napapabagsak. Pero napahinto ako nang makitang natumba si Kidoy sa lupa matapos dumugo ang ilong. Kahit panaawa, inuna kong habulin si Elias nang kumaripas ito ng takbo palayo. Dinampot ko kaagad ang 2x2 na nakita ko sa daan at saka pinukol sa ulo nito nang matapos kong maabutan. At dahil doon ay nawala nito ng malay. Maya-maya pa, sumunod ang 3 kong kasama na ala-alalay si Kidoy na kahit papaano ay nanumbalik na ang lakas. Nabigla naman ako nang agawin ng binata ang itak kay Mira, tsaka tinaga ang walang malay na si Elias. Napapikit na lang ako nang maramdaman ang pagtalsik ng dugo ng mangkukulam sa akin. Inawat ko na lang din si Kidoy, Miss Anne. Ramdam na ramdam ko kasi ang agresibo nitong galit sa minsan ng naging salot sa buhay ng mga tao dito sa baryo. Tama na yan! Hayop siya! Wala akong nagawa agad para iligtas itong baryo. Kung alam ko lang, edi sana naagapan ko pa to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Lahat tayo ay walang kaalam-alam, okay? Mahigpit ko itong niyakap pagkatapos ay sabay-sabay na kaming umuwi para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumipas ang ilang mga araw, nag-anunsyo si Kidoy na ligtas na ang baryo mula sa mga nilalang ng kadiliman. Naniwala naman sila kaagad dahil sinigundahan yon ni Lola Wanda. Kaya sa pananatili ko doon nasaksihan ko ang malaking pagbabago ng lugar. Pero dumating ang isang umaga na kailangan na naming umuwi sa probinsya kung saan kami totoong nagsistay. Maraming salamat ha.
Hindi ka nagsasawang turuan kami. Pero feeling ko, di para sa akin tong agimat eh. Ikaw dapat ang mga laga niyan dahil mas malaki ang sakripisyo mo sa lugar na to. Sigurado ka? Oo naman. Tanggapin mo na yan, iho. Pasensya ka na ulit ha. Naduwag kasi ako noon eh. Kung alam ko lang na ganitong magiging resulta ng lahat, matagal na sana akong umuwi dito para mag-ensayo. Wala ho yun, Lola. Ang importante, natapos na natin yung misyon ng bawat isa. Yun ay, turuan ko kayo katulad ng pangako ko kay Tatay at Lolo Wancho. At kayo naman ang magliligtas sa lugar natin. True, Lalu. Siyempre, superhero yata tong best friend ko, no? Pero pakiusap ko lang ho sana sa inyo. Huwag niyo sanang ikwento sa iba ang mga nangyari dito. Kasi natatakot ako na baka mawalan ng turista dito sa lugar eh. Nangako naman kami sa kanya na tutuparin yon, Miss Anne. Noong araw na yon ay bumiyahe kami pa uwi sa probinsya. Makalipas ang ilan pang mga araw, naging busy na rin kaming dalawa ni Mira dahil nagkaroon na nga kami ulit ng pasok sa eskwela. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin kami sa dating baryo ng lola ko. At masasabi ko naman na bumalik na ang saya ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng mga nangyari, nagkasundo kami na huwag na itong ipaalam sa ibang mga tao. Nang sa ganon ay hindi na sila mapuno ng takot pa. Sa pagtatapos ng kwento ko, may gusto lang akong itanong sa ating listeners. Minsan ba sa buhay nyo ay nasubukan nyo ng magpahula sa fortune teller? Nagkatotoo naman ba ang mga hula sa inyo? Yun lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig at keep safe mga kapwa ko, Anatics. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.